Nako, yan na naman. Sinakyan ng mga pro-Duterte vloggers at supporters itong issue ng mga shooting incident karahasan sa mga eskwelahan. At pinapalabas nila dahil daw sa mahina ang gobyernong ito, wala daw ginagawa ang gobyernong ito, para bang sinasabi ang gobyerno may kasalanan. Grabe naman yan, ano. Wala na siguro silang magawa sa buhay kung hindi puro gobyerno. Akala mo naman napakatino na nakaraang gobyerno na kailan pinagtatanggol. Eh yung nangyari sa Zamboanga, pribadong eskwelahan yan, Ateneo Zamboanga sa Mindanao. Anong kinalaman ng gobyerno dyan? Ang may kakulangan dyan ay yung security no eskwelahan. Pribado yan. Iba ito kasi sa doon sa eskwelahan sa Tacloban City o dito sa Metro Manila na may mga insidente ng kung ano-ano. Sa public school, ayan, pwedeng may nagkulang na local official o kapulisan natin. Pero sa pribadong eskwelahan, hindi naman basta-basta pwedeng pumasok dyan ng pulis. May sariling security, may sariling policy, may sariling seguridad. Dapat na ipinapatupad ang mga may-ari ng eskwelahan. Although napakatindi nung nangyari sa Zamboanga, may mga namatay doon at 2 baril ang ginamit. 2 baril ang dala-dala nung, ano ba yun, nag-amok ba yun? Ano ba pa natin i-describe yan? Di ba? Ang masakit dito, itong mga galit sa gobyerno, walang respeto sa gobyerno, ang sinisisi agad gobyerno, nakakatulong ba yun? Natural hindi. Kasi galit sila sa gobyerno, lahat na lang kailang ginawa nila para pabagsakin, agawin itong gobyerno ni Pangulong Marcos, hindi nila magawa. Kaya pag may mga nangyayaring ganito, kaagad-agad ang kanilang conclusion, kasalanan, kapabayaan, kahinaan ng gobyerno. Only in the Philippines. Alam niyo sa ibang bansa, walang ganyan. Sa ibang bansa at matitinong bansa, mayayamang bansa, pag may nangyari, walang sisihan. Pinapanagot ang lahat ng maaaring may kinalaman at malalim na investigasyon. Hindi nila sinisisi ang pulis, hindi nila sinisisi ang gobyerno. Dito lang sa atin, kaagad-agad, presidente ang sinisisi. Mahina daw. Wala daw ginagawa. Hindi daw kinatatakutan. Eh kasi nasanay sila doon sa presidenteng nag-uutos na pumatay ng tao. Magmura, magbanta. Kasi noong araw, mga panahon yun, 6 na taon. 2-5 araw-araw ang murahan, pagbabanta, patayan, karahasan. Kaya ayun, nakakulong ngayon sa dahig. Human rights violation. Eh hindi naman ganun ang matinong gobyerno. Hindi ganun ang dapat ginagawa ng gobyerno. Kasi ang gobyerno dapat gumagabay sa mga tao. Paano ang magandang buhay, paano ang seguridad, paano ang kinabukasan, paunlarin ang bansa. Buti sana kung yung kanilang mga itinumba ng araw ay totoong kalaban o ano, hindi eh. O talagang may kasalanan, wala eh. Mga inosente, mga minor de edad, katok sabay puto, binagtatanggol pa nila yan. Eh ngayon wala namang ganun. Ang naninira ngayon kung sino-sino mga individual na hindi naman kasalanan ng gobyerno, sinisisi pa ang gobyerno, ay di ba? Ng mga Duterte supporters. Kasi wala na yata silang argumento, wala na yata silang materyales. Kung hindi mang-intriga at manisi na lang. Ginawa na nilang hanap buhay ang mang-intriga, mag-fake news at manisi. Hindi na nila agenda talagang tumulong para sa development, kaunlaran at katahimikan ng bansa. Ang kanilang agenda at hanap buhay, pabagsakin, siraan, laitin ang gobyernong ito. From day one until now at hanggang sa huli. Yun na yung kailang negosyo. Ang nakapagtataka, ba pinapanood nila? Gustong-gusto yata ng mga Pilipino na gano'n ang sistema ng gobyerno at gano'n kasama ang ginagawa, sinusuportahan pa. At yung mga matitinong gumagabay sa tamang buhay at direksyon, inaalam ang kanya-kanyang jurisdiksyon, nilalait nila, minumura, pinagbabantaan pa. Okay, tamo? Ganyang kadilim, kasing dilim at itim ng tubig baha at sabaw ng pusit ang kanilang mga galaw. Kaya kayo mga Pilipino, kung gusto nyong protektado ang inyong mga anak, gusto nyong maging matino ang inyong mga anak, huwag masahawa sa mga lahat ng kasamaan, panlalait, mawala ng moral at bagsak ang moral dahil sa kung ano-anong nakikita at naririnig. Huwag nyong tangkilikin ng ganyan.
ilayo nyo ang inyong mahal sa buhay sa mga mapanlilang, mapanirang uri dahil ang kailang mission, vision, mangagaw at magpabagsak ng gobyerno para kanilang iupo ang kanilang gustong maging pangulo ng bansa. Kung sino yan, alam na natin yan, alam na ninyo yan. Hindi na kailangan pangalanan pa. Di ba? Yan na yung kailang negosyo. Kontento na sila sa kanyang negosyong ganyan. Masarap na masarap ang buhay nila, kumikita sila sa kanyang klaseng negosyo. Manlinlang, manlait, mambastos sa mga otoridad. Pero pag sila'y kinasuhan o inimbestigahan, kinasuhan, ang sigaw, hinaharas. Ang sigaw, human rights violation. Ang sigaw nila, panggigipit lang. Wow! Kaya nga, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Ang pikon, galit sa kapwa pikon. Ang mga walang alam, galit din sa walang alam. Ang mapanirang uri, galit sa mundong ginagalawan. Dahil sa kanilang personal interest, negosyo, posisyon, pera, kapangyarihan. Yun po yun. Real talk lang tayo. Pag nagalit kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Magagalit, ang pikon, guilty. Ang magagalit, guilty. Okay? Please like, share, subscribe, and follow. At ngiti-ngiti pa rin tayo. Ako'y naniniwalang maraming Pilipinong matitino. Maraming Pilipinong totoong nagmamalasakit sa ating bansa. Maraming Pilipinong nagsisikap, naghahanap buhay sa matinong pamamaraan. Kakaunti ang abusado para lang sa kailang sariling interes. Marami pa rin ay totoo. Marami pa rin ay nagmamalasakit sa bansa, sa pamilya, at respeto sa batas. Ayun po yun. Huwag kayong padala, huwag tayong patalo, huwag kayong patalo sa mga mapanlinlang na sektor. Mga sektor na nagmamagaling, pero isa lang ang kanilang gustong palabasin. Sila'y matino. Matino ang kanilang sinusuportahan. Samantalang subok na ano ang kanilang pinanggalingan, ano ang kanilang ginawa, ano ang nagawa, ano ang kanilang mga problema ngayon pagkatapos ng mga kapalpakan. Yun po yun Di ba? Sige. Ingat lang po. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Ang mahalaga sa akin at ang boss ko, kayo. Hindi ko boss ang gobyerno. Wala akong business sa gobyerno. Ilang beses ko na sinabi yan. Wala akong business sa mga oposisyon. Ang pinaglilingkuran ko at ang boss ko, kayo, ang mga followers, subscribers at viewers at mga nanonood ng aking mga channel. Kayo ang bida yan. Kayo ang totoo. Ako ay tulay lang sa prinsipyo, katotohanan at paghahanap ng katarungan.